Sa isang liblib na baryo sa Mindoro, isinilang si Andres, isang batang tahimik ngunit may matalas na pakiramdam. Mula pagkabata, tinuruan na siya ng kanyang lolo na si Mang Kadyo ng mga sinaunang dasal at ritual. Hindi basta-basta ang dugo mo, Andres, wika ng matanda. Ikaw ang tagapagmana ng anting-anting ng ating angkan. Isang gabi, habang bumabagyo, isinali ng matanda ang anting-anting sa kanya. Kapag dumating ang panahon ng kaguluhan, ito ang magiging sandata mo. Walang kaalam-alam si Andres na magsisimula na ang mga pagsubok na huhubog sa kanya bilang mandirigma. Isang grupo ng armadong lalaki ang dumating sa baryo. Nagkukunwaring mga sundalo, ngunit halatang may masama silang binabalak. Sinimulan nilang takutin ang mga tao, kinukuha ang ani, at nanunugod ng bahay. Si Andres, kahit takot, ay pinilit kalmeyan ang loob. Nang subukan niyang ipagtanggol ang kanyang tiyahin, pinagtulungan siya ng mga kalaban. Dito unang nagparamdam ang kapangyarihan ng kanyang anteng. Isang liwanag ang bumalot sa kanyang katawan at para bang may gamabay sa kanyang mga galaw. Nagsimula siyang lumaban hindi bilang ordinaryong binata, kundi bilang isang tunay na mandirigma. Matapos ang engkwentro, tumakas si Andres papunta sa masukal na gubat. Dito niya nakilala ang isang misteryosong babae na nagngangalang Lira, isang tagapag-ingat ng sinaunang karunungan. Hindi ka pa handa, sabi nito. Ang anting mo, may kapalit. At may kaaway kang matagal nang naghihintay. Tinuruan siya ni Lira ng mga orasayon, depensa laban sa itim na mahika, at pagbasa ng galaw ng kaaway. Habang lumalalim ang gabi, mas lumalalim din ang kanyang pagkakaunawa sa kapangyarihang hawak niya. Habang nagpapalakas, pinanaginipan ni Andres ang kanyang ama na matagal nang patay. Sa panaginip, sinabi nito, "Anak, huwag mong hayaang lumunin ka ng galit. Hindi lakas ang tunay na tagumpay, kundi disiplina." Nagising si Andres na may luha sa mata at panibagong determinasyon. Pero hindi niya alam, may isa sa mga armadong grupo na may sariling anteng-anteng, at isa itong dating kaibigan ng kanyang ama. Sa isang madilim na kuweba, pinakita ang lider ng mga kaaway, si Bruno. Siya ang dating alagad ng kabutihan, ngunit nilamon ng kasakiman at kapangyarihan. Ang hawak niyang itim na anteng-anteng ay nagbibigay sa kanya ng lakas, kapalit ng kaluluwa ng mga inosente. Nabalitaan niya ang tungkol kay Andres at sa kanyang anteng-anteng. Kailangan kong maaga yon. Siya lang ang hadlang sa paglaganap ng aking kapangyarihan. Magsisimula na ang isang madugong tagpo ng liwanag laban sa dilim. Bumalik si Andres sa baryo at pinangunahan ang pagtatanggol ng mga mamamayan. Tinuruan niya ang iba kung paano protektahan ang kanilang sarili gamit ang mga simpleng depensa. Pero sa gitna ng katahimikan, naranasan niya ang unang pagkatalo. Nasugatan si Lira sa isang lihim na pag-atake ni Bruno. Napagtanto ni Andres na hindi sapat ang kapangyarihan, kailangan niya ng puso, tapang, at pananampalataya. Isang gabi, dumating ang isang misteryosong lalaki sa baryo. Matanda na, payat, pero may matalim na tingin. Siya siguro Mateo, ang dati nilang tagapagsanay sa espiritual na digmaan. Tinuruan niya si Andres ng huling hakbang para ganap na maging mandirigmang may anteng. Kasama rito ang ritual ng pagyakap sa liwanag, isang proseso na maaaring ikamatay kung kulang sa paniniwala. Pumayag si Andres, para sa bayan, para sa mga nawalan ng boses. Sa gitna ng ulan at kidlat, hinarap ni Andres si Bruno. Isang matinding laban ng kapangyarihan ang sumiklab, itim laban sa puti, galit laban sa pananampalataya. Nasugatan si Andres, halos mawalan ng ulirat, pero sa huling saglit, naalala niya ang salita ng kanyang ama, hindi lakas, kundi disiplina. Ginamit niya ang buong lakas ng kanyang anteng, hindi para pumatay, kundi para palayain si Bruno mula sa dilim. Isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid. Nagising si Andres sa gitna ng mga taong nagbubunyi. Ligtas ang baryo. Si Bruno ay wala na, ngunit naiwan ang anteng ng kadiliman, na inilibing nila sa bundok. Si Lira ay gumaling, at siguro Mateo ay muling umalis, bitbit ang kapayapaan. Si Andres ay nanatili sa baryo, hindi para ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan, kundi para magsilbing gabay sa kabataan. Ang pagiging mandirigma ay hindi tungkol sa gyera, kundi sa paninindigan, pananampalataya, at pagmamahal sa kapwa. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa ating mga kwento. Sa bawat likes,
comments, at shares ninyo, mas nagiging matibay ang aming paninindigang maghatid ng makabuluhang kwento. Hanggang sa susunod na kabanata.